Paano kung alam na pala ng Iran kung nasaan ang mga sundalo, eroplano at military assets ng Amerika bago pa man umatake ang US? Ngayong 2026, lumalabas sa ilang ulat na pinag-aaralan ng Iran ang galaw ng US gamit ang satellite imagery, gamit ang drones, intelligence at pagsusuri sa mga military movement. Pero paano ito ginagawa ng Iran? At gaano kalaki ang naging epekto nito sa digmaan? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Isa sa pinakamahalagang tools sa modernong digmaan ay ang satellite. At ngayong 2026, naging napakahalaga nito sa pag-aaral ng galaw ng mga US forces sa Middle East. Pero paano nga ba gumagana? Mula sa satellite, pwedeng makakuha ng aerial images ng lugar. Makikita rito ang mga runway, aircraft shelters, hangars, parking areas, fuel facilities, radar installations, at iba pang structures. At pwedeng ikumpara ang larawan ngayon sa larawan noong nakarang araw, linggo o buwan. Dito makikita ang tinatawag na change detection. Halimbawa, sa satellite image noong nakaraang linggo, makikita ang isang grupo ng military aircraft sa isang particular na bahagi ng base. Pagdating ng panibagong satellite image, biglang nawala ang ilan sa mga aircraft. Ano ang ibig sabihin? Pwedeng pinag-aaralan ng intelligence analyst kung may pagbabago sa deployment. Kapag pinagsama-sama ang mga pagbabagong ito, maaaring magkaroon ng larawan ang intelligence analyst kung ano ang maaaring nangyayari sa loob ng military installation. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng satellite imagery sa modernong digmaan. May tinatawag na commercial satellite imagery. Ibig sabihin, may mga kumpanyang kumukuha ng high-resolution images ng iba't ibang bahagi ng mundo at maaaring gamitin ng governments, researchers, analysts, at media. Ngayong 2026 conflict, lumabas ang mga ulat na ang Chinese satellite imagery ay nakatulong sa Iran sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa US military positions. May mga ulat din tungkol sa paggamit ng foreign satellite intelligence para suportahan ang Iranian targeting. Pero mahalagang tandaan natin mga kaibigan na hindi ibig sabihin nito na bawat satellite image ay direktang ibinibigay sa Iranian military. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng commercial imagery, intelligence sharing, at aktual na military intelligence. Kaya kailangan maging maingat tayo sa mga claim na yan. Pero may limitasyon ang satellite. Hindi kasi ito parang Google Maps na live bawat segundo. May pagitan sa oras ng pagkuha ng image. Tapos may cloud cover, may resolution limitations pa, at maaaring may mga bagay na sinadyang itago o i-camouflage. Kaya hindi pwedeng sabihin na nakakita ang satellite ng isang aircraft, kaya alam na agad ng Iran ang buong plano ng US. Hindi ganun yon. Ang satellite imagery ay isang piraso lamang ng intelligence puzzle. Kapag isinama ito sa iba pang impormasyon, mas nagiging malinaw ang larawan. Kung alam mo kung nasaan ang kalaban, kung ano ang assets niya, at kung paano nagbabago ang deployment niya, mas madali mong mapipili kung saan mo dapat ituon ang iyong resources. Kaya ang satellite imagery ay tungkol sa pagkuha ng impormasyon. At sa isang modernong digmaan tulad ng conflict ng Iran at US ngayong 2026, ang impormasyon mismo ay isang sandata. Ikalawa nating pag-usapan ngayon ay paano minomonitor ng Iran ang galaw ng US troops. Kapag sinabi nating minomonitor ng Iran ang troop movements ng US, ibig sabihin, kailangan nilang makita kung saan nagmumula ang troops, saan sila inililipat, kailan sila gumagalaw, at anong lugar ang nagiging mahalaga kapag nagsimula ng operasyon. Unang-una mga kaibigan, minamasdan ng Iran ang pagbabago sa mga military facility. Kapag may paparating na operasyon, hindi basta-bastang nananatili sa isang lugar ang military personnel. May mga equipment na inililipat. May logistics personnel na nagre-relocate. May command centers na nagbabago ng lokasyon. May mga bagong sasakyang dumarating at umaalis. Para sa isang intelligence service, ang mga pagbabagong ito ay parang mga piraso ng puzzle. Ibig sabihin, may importanteng operasyon na maaaring paparating. Ikalawa, hindi lang nakatingin sa isang araw ang Iran. Mas mahalaga ang pattern. Halimbawa, kung paulit-ulit na may movement sa isang particular na lugar, maaaring makita kung ano ang normal na activity. Pero kapag biglang nagbago ang pattern, nagiging mas interesting yon sa intelligence analysts. Sa madaling salita, sinusubukan ng Iran na malaman kung bakit naroon ang troops ng US. At dito pumapasok ang surveillance. Noong unang bahagi ng 2026, iniulat ng CBS News ang isang US Army memo na nagsabing malamang
na namonitor ng Iranian intelligence at allied groups ang paglipat ng US military personnel patungo sa isang mas maliit na installation sa Kuwait bago ang isang deadly drone attack. May mga ulat din tungkol sa pagkakakita ng small quadcopter reconnaissance activity sa paligid ng Port Shuaiba bago ang pag-atake. Isipin natin ito mga kaibigan na parang chess. Hindi mo kailangang malaman ang bawat iniisip ng kalaban. Tinitingnan mo kung paano gumagalaw ang mga pyesa. Kapag nakita mong may mga piyesang lumilipat sa isang partikular na direksyon, maaari kang magkaroon ng ideya kung saan maaaring mangyari ang susunod na aksyon. Ganon din ang intelligence. Movement, pattern, analysis, assessment. At kapag tama ang assessment, pwedeng magkaroon ng mas magandang ideya ang isang military kung saan pinakamahalagang bantayan o targetin ang isang capability. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag nakita ng Iran ang movement ng US troops, alam na nila agad ang buong plano ng Amerika. Pwede kasing decoy lang ang movement. Pwedeng routine logistics lang. Pwedeng temporary relocation. At pwedeng mali ang interpretation ng intelligence. Kaya ang pinakamahirap na bahagi ay ang tamang pag-interpret nito. Ang ikatlong pag-usapan natin ay hinahanap ng Iran ang mga pattern. At sa isang modernong digmaan, malaking advantage ang malaman kung ano ang madalas ginagawa ng kalaban, kailan niya ito ginagawa, at anong kilos ang karaniwang nauuna bago ang isang operasyon. Una, pinagmamasdan ng Iran ang flight patterns ng mga aircraft ng US. Isa sa mga iniulat ngayong 2026 ay ang pagsusuri ng Iran sa flight patterns ng US military aircraft. Halimbawa, kung may aircraft na paulit-ulit na gumagamit ng isang partikular na ruta, altitude o operational pattern, pwedeng pag-aralan yon bilang bahagi ng intelligence picture. Habang dumarami ang nakukuhang data, pwedeng magkaroon ng pattern kung saan galing, saan papunta, gaano kadalas, anong oras madalas lumilipad, at ano ang nangyayari pagkatapos. Kapag paulit-ulit ang ganitong impormasyon, nagiging mas madaling gumawa ng prediksyon. Ikalawa, habang tumatagal ang digmaan, mas maraming pattern ang nakikita. Yan ang pinakamahalagang punto. Sa simula ng conflict, maraming bagay ang unpredictable. Pero habang tumatagal ang operasyon, mas maraming data ang nakukolekta. At dito nagiging mahalaga ang intelligence analysis. Ayon sa isang May 2026 assessment, iniulat na pinag-aralan ng Iran ang flight patterns ng US military aircraft upang mapahusay ang kanilang kakayahang makaiwas. Pero hindi ibig sabihin na dahil may pattern, predictable na ang buong US military. Hindi ganun yon. Maaari kasing baguhin ng US ang ruta. Pwede rin gumamit sila ng deception. Pwede rin magpalit sila ng aircraft. Gumamit ng electronic warfare. At maaaring magbigay ng false signals para malito ang Iran. Kaya ang intelligence war ay parang laro ng paghuhula at panlilinlang. Kapag alam mong pinag-aaralan ka ng kalaban, babaguhin mo ang kilos mo. At kapag binago mo ang kilos mo, kailangan naman niyang pag-aralan muli ang bagong pattern. At dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng operational security. At may isang nakakagulat na halimbawa. Noong July 2026, nagbabala ang commander ng US Central Command na ang mga cellphone video na ipinopost online ng ilang US troops ay maaaring makatulong sa Iran sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga base at sa resulta ng mapag-atake. Ibig sabihin, hindi lamang classified intelligence ang problema. Ang sariling digital footprint ng isang military force ay nagiging source din ng intelligence. At sa modernong digmaan, kahit hindi mo alam ang buong plano ng kalaban, kung kaya mong hulaan ang ilang importanteng kilos nito, malaking advantage na yon. At yun ang dahilan kung bakit ang digmaan ngayon ay isang labanan ng impormasyon. Ang ikaapat nating pag-usapan ay yung signal at human intelligence. Bago kasi magdesisyon kung saan at kailan gagalaw, kailangang malaman ng isang bansa kung nasaan ang kalaban, ano ang ginagawa nito, at kung ano ang posibleng susunod nitong hakbang. Dito pumapasok ang dalawang konsepto, ang SIGINT at HUMINT. Signals intelligence at human intelligence. Pero ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ang SIGINT ay intelligence na nakukuha mula sa electronic signals at communications. Halimbawa, maaaring pag-aralan ng isang military intelligence organization ang mga communication patterns, electronic emissions, radar activity, o iba pang technical signals. Pero hindi ibig sabihin nito na nababasa ng Iran ang lahat ng private communications ng US. Hindi ganun yon. Mas tamang sabihin na hinahanap ng Iran ang patterns at clues. Halimbawa, may biglang pagbabago sa communication activity. May military unit na biglang nagiging tahimik. May radar o electronic system na nagbago ng behavior.
may aircraft o naval force na lumipat ng operational pattern. Kapag pinagsama-sama ang mga ganitong impormasyon, maaaring magkaroon ng intelligence analysts ng mas malinaw na larawan kung ano ang nangyayari. At dito nagiging interesting ang HUMINT. HUMINT o Human Intelligence. Ito naman ang impormasyon na nanggagaling sa mga tao. Maaaring manggaling ito sa sources, informants, contacts, defectors, local networks, o iba pang taong may access sa impormasyon. Halimbawa, may military base ng US sa isang bansa. Kung may source na makapagsabi na may unusual movement sa base, may mga personnel na inilipat, may pagbabago sa security posture, maaari itong maging isang mahalagang clue. Pero ang isang intelligence report lamang ay hindi sapat. Kaya ang ginagawa sa intelligence work ay pinagkukumpara ang iba't ibang sources. HUMINT, SIGINT, satellite imagery, drone surveillance, open source information, at iba pang technical intelligence. Kapag nagtutugma ang mga ito, mas nagiging confident ang analyst sa kanilang assessment. May mga ulat nga na ang Russia ay maaaring nagbigay sa Iran ng intelligence na makakatulong sa pag-target ng US forces, habang may mga analysis din tungkol sa paggamit ng electronic surveillance at satellite information para masubaybayan ang battlefield. Meron ding mga ulat tungkol sa Chinese commercial satellite intelligence companies na nagpo-post ng imagery na nagpapakita ng galaw ng American military assets. At panglimang pag-usapan natin ay ang drones. Sabi ko kanina, may satellite imagery ang Iran. Mula sa satellite, pwedeng makita ang isang military facility, runway, aircraft, radar system o iba pang importanteng asset. Pero may problema, hindi kayang sabihin ng satellite sa bawat segundo kung ano ang nangyayari sa loob ng isang military facility. Maaaring nakita kahapon na nasa isang lugar ang isang aircraft. Pero ngayon, baka nailipat na ito. At dito nagiging mahalaga ang maliliit na drone. Ang drone ang maaaring magsilbing huling mata malapit sa target. Paano ito gumagana? Una, maaaring gumamit ng mas malayuang intelligence para malaman kung nasaan ang isang importanteng military facility. Pagkatapos, maaaring gamitin ng iba pang sources para pag-aralan ang pattern ng aktibidad sa lugar. At kapag kailangan ng mas malapit na confirmation, doon maaaring pumasok ang maliit na reconnaissance drone. Ang drone ay maaaring magbigay ng mas bagong larawan ng sitwasyon sa mismong paligid ng target. Noong March 2026, halimbawa, sinabi ng isang US Army Central Memo na ang Iranian-aligned militia groups ay gumamit ng kombinasyon ng intelligence capabilities upang subaybayan ang galaw ng US troops sa Kuwait. Iniulat din ng CBS na may maliliit na quadcopter drone na nakita sa paligid ng Shuaibah Port at pinaghihinalaang ginagamit para sa reconnaissance bago ang isang drone attack. At hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng video. Ang mas mahalaga dito ay ang information na nakukuha mula sa video o observation. At dito nagiging delikado ang maliliit na FPV drone o First Person View drone. Ang maliliit na FPV drone ay relatively cheap kumpara sa napakamahal na military aircraft, radar systems at missiles. Pero maaari silang magkaroon ng dalawang function. Una, reconnaissance. Tinitingnan nila ang lugar. Ikalawa, strike. Sa ibang configuration, maaari silang gamitin para umatake. Ayon sa US Department of Defense-related analysis ngayong 2026, ang maliliit na quadcopter drones ay karaniwang ginagamit para sa reconnaissance at artillery spotting, habang ang FPV drones ay maaari ring gamitin para sa precision attacks. Kaya ang isang drone ay maaaring maging parang mata muna, armas pagkatapos. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng konsepto ng last mile reconnaissance. Ang satellite ay nagbibigay ng malaking larawan. Ang drone naman ay maaaring magbigay ng mas malapit na larawan. Kapag pinagsama ang dalawang klase ng impormasyon, mas nagiging malinaw ang battlefield picture. At may isa pang malaking advantage. Maliit ang drone, mababa ang gastos kumpara sa isang fighter jet, at mahirap itong makita kumpara sa malalaking aircraft. May mga pagkakataon ding gumagamit ng fiber optic FPV drones na ayon sa Critical Threats Project ay maaaring hindi ganong apektado ng conventional radio frequency jamming at maaaring gamitin para sa intelligence, surveillance, and reconnaissance o precision targeting. Ngunit mahalagang tandaan mga kaibigan na limitado ang range at payload ng ganitong maliliit na drone. Kaya hindi ibig sabihin na kapag may drone ng Iran ay ligtas itong makakalapit sa isang US base. Kasi may air defenses, electronic warfares, detection systems, at iba pang counter-drone capabilities ang US. Pero ang problema ay cost exchange. Maaaring napakamura ng drone kumpara sa system na kailangang gamitin para matukoy at mapabagsak ito.
At kapag pinagsama ang satellite imagery, signals intelligence, human intelligence, at drone reconnaissance, nabubuo ang isang mas kumpletong larawan ng battlefield. At dito natin makikita kung bakit naging napakahalaga ng maliliit na drones sa 2026 conflict dahil sila ang maaaring maging mga mata na pinakamalapit sa target. Uulitin ko, ang strategy ng Iran ay ganito. Una ang satellite, nakita ang base. Ikalawa ang data analysis, tinukoy ang importanteng assets. Ikatlo ang human intelligence o signals intelligence, pinag-aralan ang galaw. Pang-apat ang drone reconnaissance or kinumpirma ang target. Tapos, atake na. Kaya ang problema para sa US ay kung gaano karaming impormasyon ang pwedeng makuha ng Iran tungkol sa kung nasaan, kailan gumagalaw at anong assets ang vulnerable. At may ebidensya na naging seryoso ang epekto. Isang Washington Post analysis ng satellite imagery ang nakahanap ng at least 228 structures o pieces of equipment sa US military sites na nasira o nawasak ng Iranian attacks. Sinusubukan ng Iran na gawing intelligence war muna bago missile war. Habang pinag-aaralan ng Iran ang galaw ng US, kailangan naman ng Amerika na itago kung nasaan ang kanilang forces, kailan sila gagalaw, at kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Pero ang malaking tanong, gaano kalalim ang intelligence capability ng Iran at hanggang saan nila kayang hulaan ang susunod na galaw ng US? Kung gusto mong malaman ang mga susunod na developments at ang posibleng epekto nito sa Middle East at sa buong mundo, mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin. At pwede mo ring i-follow ang Facebook page natin. Sa tingin mo, nabasa ba talaga ng Iran ang galaw ng US? O may mas malaking intelligence networks sa likod ng Iran? Comment your thoughts below. Maraming salamat sa iyong panonood.